Hello po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito, magandang pag-usapan po ito. Ano po? Ito pong manifesto po ngayon na inilabas po mga kabida in support para ho kay Captain Dado Enrique. Ano po? Yung sundalo o retiradong sundalo po mga kabida, isa pong vlogger po ito, no? Na sinampahan po ng inciting to sedition, ano po, no? Ni Brigadier General Nicholas Torre III, ano po? Okay, dito ho sa kanilang petition po mga kabida, ito po ay nanggaling ho mula sa mga retiradong pulis, mga sundalo at maging mga miyembro po ng Moro National Liberation Front. Ano po, no? Okay, babasahin ko lang po mga kabida. Ang title po nito is Support kay Captain Dado Enrique at Taong Bayan. Okay, laban sa abuso, katiwalian at korupsyon sa pamahalaan. Babasahin ko lang po yung meat po, yung laman po ng kanilang petition, ano? Pero hindi lahat kasi medyo mahaba po itong kanilang manifesto, no, mga kabida. Kami bilang mga miyembro ng Filipino Guerrilla Forces o FGF, retiradong sundalo ng AFP, retiradong pulis ng PNP, mga miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF at mga ibang sektor ng lipunan na kumakatawan sa mga mamamayang Pilipino ay sumusuporta sa ipinaglalaban ni Captain Enrique Dado upang labanan ang katiwalian, korupsyon at abusong nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Ayon sa Section 1, Article 2 ng 1987 sa Ligang Batas ng Pilipinas, ang soberenya ay nananahanan sa taong bayan at ang lahat ng kapangyarihang pamahalaan ay nagmumula sa kanila. Malinaw din ang Section 4, Article 3, Bill of Rights na nagsasabing hindi dapat magpatibay ng batas na magbabawas sa kalayaan sa pananalita, pagpapahayag, pamamahayagan o sa karapatan ng mga taong bayan sa mapayapang pagkatipon at magpetisyon sa pamahalaan upang ilahad ang kanilang mga karaingan. Ayan. So yun po yung medyo gist po ng kanilang petisyon, ano po, o ng kanilang manifesto mga kabida in support po para po kay Captain Dado Enrique. Ayan. Tama yung sinabi po nila eh. May batas po tayo, okay? At hindi lang ordinaryong batas yan, ano? Enshrine yan sa ating saligang batas, constitution, ano po, no? Okay? Lalong-lalo na po yung nabanggit ko po kanina, yung Article 3, Section 4 ng the 1987 Philippine Constitution, kung saan po ay binigyan po tayong lahat po ng mga Pilipino ng karapatan na magsalita, ano po, the right to express, okay, the freedom of expression, okay, yun yung guaranteed mga kabida sa ating saligang batas para po sa atin, ano po, okay, laban po sa gobyerno, no. Gusto ko lang pong linawin, ano po, mga kabida, may mga research din tayo, ano po, no? Yung ating karapatan po, the right to express or the freedom of expression po ay limitado yan, hindi yan absolute, ano po. Okay? Hindi pwedeng sabihan po natin o magsalita po tayo laban sa mga opisyal ng gobyerno, sabihin po natin, ikaw ay isang magnanakaw, ikaw ay isang balasubas, ikaw ay may kabit. Okay? Hindi po pwede yon, no? Kasi kahit na po, ang sabi po ng isang abogado sa akin, nung tinanong ko po, kahit na po yung mga government employees or government officials, okay, subject for public criticism, okay, may mga reputasyon yan, okay, may kahihiyan yan, ano po, no? Na dapat po nating respetuhin po mga kabida, ano po, okay? Kung yung ating pagsalita po laban sa kanila ay hindi ho related doon ho sa kanilang function, sa kanilang trabaho po, ibang usapan na po yun, ano? Okay? Doon tayo madadali mga kabida, no? Okay? Yung sasabihin po natin, okay, mga kababayan, kailangan ho tayong magtipon. Okay? Para ho, lusubin po natin yung Malacanang, lusubin po natin yung headquarters ng PNP at ang AFP. Ibang usapan na yun. No? Inciting to sedition na yun, mga kabida, ano po? Okay? Diba? So, yun po yung limitasyon po ng ating karapatan. Okay? Bagamat
tayo po ay binigyan po ng kalayaan po mga kabida, pero hindi ibig sabihin abusuhin po natin yung ating kalayaan. Ano po? Okay? May famous na saying na ang sabi po, o ganito po yung pagkabanggit, when your right ends, the others begin. Ano po? Ang ibig sabihin yan, kung ang karapatan mo ay balahura doon ho sa karapatan po ng iba, no? Nakakaapak po tayo sa karapatan po ng iba, yung karapatan po natin ay titigil doon. Kasi ho, nakaapak na po tayo ng karapatan ng iba. Okay? Yun yung ibig sabihin po mga kabida na when your right ends, the others begin. Okay? So doon pa lang, isang manifestation na po yun na hindi talaga absolute yung karapatan po natin. Ano? Okay? Dito ko sa case po ni Captain Dado, kasi ang charge po sa kanya ni Brigadier General Torre ay inciting to sedition. Ano po? Although hindi ko po nakita yung mga vlogs ni Captain Dado po mga kabida. Ano po? No? Kasi ang pagkakalam ko lang po, no? Dito ho sa definition po ng inciting to sedition or sa sedition po mismo mga kabida, ang pagkabanggit po dito mga kabida ng definition po ng sedition, ito ganito po. What is sedition? Sedition is a revolt against legitimate authority. Okay? It is a crime that involves public disturbance, intimidation, or force. Okay? The goal of sedition is to violate public peace. Okay? What are the acts that constitute sedition? Ito po. Okay? Malinaw po dito. Preventing the execution of laws or the holding of elections. Preventing the government from carrying out its duties. Intimidating or harming public officials or employees. Intimidating or harming private citizens or social groups. Stealing property from the government or private citizens. Ayan. Yun po yung mga acts po pertaining to sedition. So, ito pong lahat mga kabida, ang dapat magsusuri po dito ay ang piskal. Ano po? Since the complaint has been lodged doon sa fiscal's office o sa prosecution's office mga kabida, yung piskal na po yung mag-determine kung itong reklamo po ni General Torre po ay may sapat po bang dahilan para iakyat po yung kaso sa korte for full-blown trial. Ayan po, no? Pero para sa akin, okay lang po yun, no? Karapatan man din ni Torre na magsampa po ng kaso, ano po, no? Kung sa tingin po ni Captain Dado mga kabida na wala po siyang nilabag na batas, dapat hindi po siya matatakot po dito, no? Okay? Anyway, lahat naman po tayo may karapatang magsampa no? Magsampa ng complaints, magsampa po ng kaso, no? Yung ginawa po ni Torre ay in-exercise lang po niya yung kanyang karapatan po, no? Bilang isang citizen, bilang mamamayan ng Pilipinas, no? Okay? So, titingnan na lang po natin mga kabida kung ano po yung magiging appreciation po ng fiscal po dito. Kasi gaya ng sinabi ko po kanina, ang lahat ng ito, ang magsusuri talaga kung may basis ba yung complaint ni General Torre po, okay? Yung fiscal mismo, no? Antayin na lang po natin yung magiging desisyon po ng fiscal kung may basihan ba ito o wala. Kung may basihan, iaakit yung kaso sa korte. Kung wala, i-dismiss yan ng fiscal mga kabida. Ayan. Para po sa inyong mga comments, you can comment down. At sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe mga kabida. Just click the subscribe button, click the notification bell, and click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po mga kabida.